bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. Go to the land that He will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. Oh, all the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. The church, and we went to outside of the village, and therefore changed the name of the church from Corpus Christi to Take the Message for Jesus Global Ministries Inc. Later on, the school's name was also changed, Take the Message for Jesus Academy. Mayroong isang prophet na galing sa Malaysia, na prophesy kay Apostle that ang simbahan natin will be known outside the Philippines with a different name. That's why nagkaroon tayo ng pagbabago sa pangalan natin. Naging Take the Nations for Jesus. We just follow that direction. And nung nagbago yung ating simbahan in name at naging prophetic tayo at naging apostolic is yun na. Nagkaroon na tayo ng mga churches, Singapore, Hong Kong, Taiwan, sa Canada, and the rest. It was also this season that we had in the
relationship with the body of Christ and the other ministries in the international and local scenery. Yan yung Magbenehin Ministries, Maurice Cirulo, Philippine Council of Evangelical Churches, PCAC, PGM or PGC, Philippines for Jesus Movement, Fire and Glory, and the rest. This way we were able to reach out more souls, break up denominational barriers, and promote unity in the body of Christ. And after this now, we are in contact with most of them. Another thing we're mentioning is, during this time, is the birth of our love for Israel. It started when Beulah Padua, with the from the Philippines, invited me to Israel for a study tour. And there God spoke to me and said, I want you to stay around the Philippine churches with the knowledge and love for Israel. And from then on, we went on preaching about Israel and following up in joining Jerusalem Council Prayer for All Nations, or JOCFAN, and International Christian Embassy of Jerusalem, ICEJ. We used to have a prayer tower based on the Wailing Wall of Israel, where people will gather and in prayer and worship. So by this time is kinausap ng Panginoon si Apostle na baguhin ang kanyang pangalan and tawagin siya na Joshua, and later on ang simbahan ay tinawag din na Joshua Generation Worldwide Ministries, Inc. Ang pagbabago sa church ay tuloy-tuloy. God changes us from glory to glory. Binigyan ako ng usual name ng Diyos, Joshua. Noong una yung magamitin, pero dahil sa iha, and never ihi, I was convicted by God to use the name Joshua. And even the church was eventually changed to Joshua Generation for the Ministries, Inc. We should continue to do the things that are being done during the Corpus Christi days, and left others that needs to be changed. We continue to strengthen the faith of our people through programs that would develop their faith in God. Nandiyan na activities ng SADOS, Sons and Daughters of Zion, COS, Children of Zion, Music, Media, Mercy Ministries, and Time Financiers, Warriors, marami pa iba pa. Continuous trainings in other areas until the churches went to different phases of challenges until things happen unexpectedly, like the fire that burned down the old Arcegas building, the flood, baha, agawan pang changes sa venues, palipat-lipat kami ng venues, and then itong pandemya pa. In all of this, we were able to overcome because we have faith in God and His promises. At sabi niya, when the promises from me is gonna happen no matter what happens. We trust in God's goodness and His promises. Because of God's presence is always with us. We're standing firm in His name. Love God with all our heart, soul, and strength, and to make disciples of all nations, of touching them in the Father, Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey what Jesus said, I will be with you till the end of the age.
bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. Go to the land that He will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. Oh, all the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you.
overcome all the power of the enemy. To overcome. I have given you authority to trample on snakes and scorpions, and to overcome all the power of the enemy. To overcome. Oh, nothing will harm you. 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 I have given you authority to trample on snakes and scorpions, and to overcome all the power of the enemy. To overcome. I have given you authority to trample on snakes and scorpions, and to overcome all the power of the enemy. To overcome. Oh, nothing will harm you. 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 Yes, Lord. Nothing will harm you, says the Lord. I have given you authority to trample on snakes and scorpions, and to overcome all the power of the enemy. To overcome. I have given you authority to trample on snakes and scorpions, and to overcome all the power of the enemy. To overcome. Oh, nothing will harm you. Nothing will harm you. Nothing will harm you. Oh, nothing will harm you. 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 Nothing will harm. Oh, nothing will harm you. Nothing will harm you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. He has given us authority. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We will sing this song as a declaration. The weapon may be formed, but it won't prosper. Amen. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. Oh, my God will never fail. Come on, sing. Oh, my God will never fail. Oh, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yes, oh God, every battle belongs to you, Jesus. Come on, let's sing. There's power in the mighty name of Jesus. There's power in the mighty name of Jesus. Amen. Every war he wages, he will win. Oh, I'm not backing down from any giant, 'cause I know how the story ends. Yes, I know how the story ends.
Come on, let's sing. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Yes, you turn it for good. Come on, let's declare. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Amen. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Come on, let's continue to declare. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Yes, oh God. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Oh, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. Yes, I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Hallelujah, Lord. Every battle belongs to you, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, oh God. Amen and amen. Hallelujah, Jesus. Come on, let's clap our hands to Him. Hallelujah. Praise God. Ayan. So, isa pa ulit na malakas na sabihin natin, our King is alive. Our King is alive. One more time, our King is alive. Our King is alive. Amen. Purihin ang Panginoon. And this time, ay babatiin po muna natin ang lahat po ng ating mga kapatid. Amen. Luzon, Visayas, and Mindanao. And even our international churches ng Joshua Generation. Kahit po yung mga nakakapanood, Lord, ng mga iba't ibang bansa itong ating pong Facebook page and our YouTube channel. Amen. So, ngayon po ay nasa kalagitnaan na po tayo ng taon. Amen. Palakpakan naman natin ng Lord. That we are victorious. Amen. Nakaka-anim na buwan na po. Sapagkat ngayon po ay pumasok na ang June. Amen. And truly, God is faithful and God is amazing. Amen. So, alam niyo po, naramdaman ko po yung galaw ng banal na spirito. Halos talagang kanina nag-overflow po yung aking puso sa pagpupuri sa Panginoon. Hindi po matigil, di ba? Grabe, parang ayaw mong matapos mag-worship. Kasi ramdam na ramdam po natin sa lugar na ito ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Dahil sa ating pong team, ngayong pong June is all about yung fear of God. Amen. Kailangan po natin magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Yung paggalang. Amen. Hindi po pag sinabing takot is yung takot ka lang kasi paparusahan ka. Hindi po ganun. Isa pong klase ng takot na tayo po ay may paggalang sa Diyos. Amen.
Kaya kanina, sabi po doon sa word ni Rev June, kapag po tayo haharap sa Diyos, mga kapatid, hindi po tayo nakahubad, amen? Yung kapag nagpe-pray tayo, hindi dapat maayos tayo kasi ganun dapat yung paggalang natin sa makapangyarihang Diyos, amen? Dahil He is alive. The King is alive. So, kailangan maayos tayo kasi pagpunta din po natin sa fellowship, mga kapatid, dapat maayos tayo. Kasi pag tayo pupunta sa palasyo ni Presidente, hindi tayo magdadamit ng kung ano-ano lang, di ba? Tayo ay mag-aayos, talagang harap tayo sa Presidente dahil, syempre, Presidente yun. Pero yung Diyos natin, siya yung lumikha sa atin, siya yung pinakamakapangyarihan, amen, ay dapat galangin natin ang paglapit natin sa Kanya. Yung pag-attend natin sa pag-worship sa Kanya, dapat igalang po natin. Amen? So, today, ang ating pong message at we pray na kasihan ng banal na Espiritu Santo ang mensaheng ito at talagang magkaroon tayo ng banal na takot sa ating Panginoon. Amen? Yung paggalang na talagang nararapat para sa Kanya. Amen? So, sa hapon nito ay patuloy tayong manalangin. Panginoon, hinihingi po namin ang iyong presensya sa lugar na ito. Maitaas ang pangalan ni Jesus sa aming mga buhay at mabigay namin ang nararapat na para sa aming hari, ang aming Panginoon. Lord, salamat po. Bigyan mo kami ng wisdom and understanding at tunay na magkaroon kami, Lord God, ng eagerness, Lord, na masunod namin ang kalooban mo sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpak para sa Panginoon, sa ating King of Kings, sa ating Lord of Lords. Amen. Siya ang nag-iisang hari natin. Amen. May hari pa ba kayong iba? Dapat wala na, di ba? Kundi ang pinakahari natin ang ating Panginoon. Amen. So, ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito, amen, ay when God is revered, sin is feared. Amen. So, bringing back the fear of God. So, bakit sinabing bringing back? Marami ang wala nang takot sa Diyos. Wala nang paggalang sa Diyos. Amen. So, ngayon po, may i-declare tayo. So, kung minsan sa pagkatapos ng word, tsaka tayo nag-declare. Ngayon, sa umpisa pa lang, i-declare natin ang salitang ito. At tayo pong lahat ay inaanyayahan tumayo as we give reverence to our God, our King of Kings and Lord of Lords. And we will declare sabay-sabay, amen. Kahit po yung mga nasa online, pakisabayan po ang pag-declare ng mga katotohanan ito. Amen. So, let's start. Today, I choose to fear God above all. I will not live to please people or my flesh. The fear of God is my guardrail, my compass, and my strength against temptation. I live for an audience of one. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Pwede na po kayong nakaupo. Amen. So, ito pong declaration na ito, mga kapatid, ay gusto ng Diyos na isapuso po natin. Amen? Amen. Hindi po tayo mga Kristiyano na naglalaro lang. Amen. Dahil yung hari ng hari nakakakita sa atin. Amen. The King is alive. Amen. Nakikita tayo ng hari. Amen. At isa-isa, kayang-kaya ng Panginoon. Amen. Kahit saan tayo naroroon, kahit na magkakaiba yung mga bahay natin, o mga lugar natin, anong bansa man tayo, anumang lugar tayo sa Pilipinas, mga kapatid, lahat po yan nakikita ng Diyos. Kasi He is an omnipresent God. Amen? Diba? So, bakit parang minsan, o palagi, nagiging normal na lang ang kasalanan ngayon? Nakikita niyo po ba? Kahit po sa mga Kristiyano, amen? Hindi common mga Christian. Sometimes ang kasalanan ay normal na lang na ginagawa. Kasi nga, ito po yung nawawala
sa atin. Kasi nawawala yung takot sa Diyos. Amen. Yung takot sa Diyos ay nawawala. So when the fear of God disappears, kapag nawala po yung takot sa Diyos, amen, yung paggalang sa Diyos, nagko-compromise na po. Amen? Nagko-compromise na sa kasalanan. So kailangan nating ibalik ang takot sa Diyos para ang kabanalan ay muling maghari sa puso ng bawat isa sa atin. So tanungin mo nga sa sarili mo, magtanong nga tayo, amen, mag-reflect nga tayo sa mga sarili natin. Tayo ba meron pa rin takot sa Diyos? Amen? Tayo ba kapag nag-iisa na lang, kapag tayo na lang, kahit walang nakakakita sa atin, meron pa rin ba tayong paggalang sa Diyos? Amen? So yun po ngayon ang katanungan, mga kapatid. Sa bawat isa sa atin, alam niyo po, nakita ko po yung pagmamahal ng Diyos sa atin dahil ang gaganda po ng mga binibigay sa ating revelation ng Panginoon kung nakikita niyo lang po at kung nararamdaman niyo lang na ito pong mga mensahe ng Panginoon sa atin from the start of this year 2025, yan po ay pagmamahal ng Diyos sa atin para po tayo hindi mapunta ng ibang landas, maligaw ng landas. Amen? Grabe po yung mga message and revelation sa atin. So ngayon po, June, amen, ito pong fear of God ang gustong ipasok ng Panginoon sa atin dahil ito po yung nawawala. Napakadali na lang magkasala. Amen? Patago o lantaran ang kasalanan. Kaya tayo mga kapatid, tayo yung maging ilaw. Tayo dapat ng mga Kristiyano ang maging nangunguna para sa kabanalan ng Diyos. Amen po ba? So tingnan po natin yung verse na babasahin po natin. Sabi po sa Awit, chapter 111, verse 10. Amen. Awit 111, verse 10. Sabi dyan, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Mabuting pangunawa ang taglay ng lahat ng nagsasagawa nito. Ang kanyang kapurihan ay nanatili magpakailanman. Amen? So, ito po pala ang simula ng karunungan. Amen? Yung pagkatakot natin sa Diyos. Yung ating paggalang sa Diyos, yun po ang pasimula ng karunungan na nagkakaroon tayo. Amen? So, ito pong karunungan, ito po yung pinagmumula ng buhay. Kapag may takot tayo sa Diyos, mga kapatid, ang ating mga desisyon ay may gabay sa direksyon at direksyon. Amen? So mga kapatid, kapag po tayo ay pinangungunahan ng paggalang at pagkatakot natin sa Diyos kasi kitang-kita tayo ng God. So lahat ng mga desisyon po natin, amen, ay dapat nating isangguni sa Kanya. Amen? At magkakaroon tayo ng gabay at direksyon. Lahat po ng mga gagawin natin, amen, hindi po tayo magkakamali. Amen? Hindi po tayo magkakasala kung tayo po ay mayroong takot sa Panginoon. Amen? May wisdom. Nagkakaroon po tayo ng karunungan. So, ano-ano po ba yung mga ibibigay po sa ating benefit or kung paano po tayo magkakaroon ng fear of God para malaman natin ano ba yung mga consequences, ano ba yung ibibigay sa atin ng Panginoon kung tayo po ay may paggalang at pagkatakot sa Diyos. So number 1, sabi dyan, the fear of God keeps us from compromise. Amen? So kapag po pala tayo ay may takot at paggalang sa Diyos, hindi po tayo agad-agad nagko-compromise. Hindi po tayo agad-agad nag-give in sa kasalanan. Amen? Ang puso na walang takot sa Diyos ay madaling mag-justify o bigyan ng katwiran ng kasalanan. Amen? Kapag wala po tayong takot sa Diyos, sasabihin mo lang, ay,
ano naman yan eh, white lie lang. Yan. So, meron tayong justification sa sin. Nag-justify tayo na hindi naman ako, ano lang yan, sandali, ano lang naman yan, mababaw lang naman yan. So, madali tayong magsabi na hindi tama o hindi mali yung aking ginagawa. Amen? Yun, maraming justification kapag wala kang takot sa Diyos. Amen? Pero, ang puso, mga kapatid, kapag may puso po tayo na may paggalang sa ating Diyos, tayo ay umiiwas sa kasalanan. Amen? Kapag alam mo nakatingin sa iyo ang King of Kings, our King who is alive, mga kapatid, mag-iiwas ka na. Papunta ka pa lang doon, iiwas ka na. So, mali po pala yung kanta na o tukso, layuan mo ako. Amen? Amen? Ang tama pala, ikaw ang lalayo sa tukso. Ikaw ang iiwas sa tukso. Kung hanggang ngayon, namumuhay pa rin tayo sa kasalanan, magising na tayo. This is a kind of warning sa atin ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos, kaya tayo may warning. Kaya sinasabihan tayo na kailangan magkaroon kayo sa akin ng takot. Kasi kung nandun pa rin po tayo sa keep on sinning on the same sin, amen, lagi tayo nag-give in, lagi tayo nag-justify ng mga kasalanan po natin, paano tayo makakamove? Paano tayo makakalaya? Gusto ng Lord makalaya tayo. Sinasabi niya sa atin na ako ay buhay. Amen? So, yun po mga kapatid. So, sa oras na ito mga kapatid, pinapakita sa atin na hindi dapat tayo mabuhay lang sa takot dahil parurusahan tayo. Amen? Hindi po tayo dapat mamuhay na natatakot dahil alam mo na paparusahan ka ng Diyos. Dapat mamuhay tayo na ang dahilan natin ay ayaw nating saktan ang Diyos. Hindi, naku, paparusahan ako ng Diyos dahil ako ay nag-give in sa kasalanan or ako ay patuloy na nagkakasala. Ang dapat nating ilagay sa isipan natin, ayaw kong saktan si God. Amen. Kasi si Lord, meron siyang emotion. At kapag nakita niya yung anak niya, di ba sa mga magulang, kapag nakikita mo na yung anak mo napapariwala, nagkakamali, walang paggalang, walang takot, amen, di ba sino nasasaktan? Yung magulang. Amen. Mahal mo kasi siya. Mahal mo yung anak mo. Ganun din sa Panginoon. Gusto ng Lord, sumunod tayo sa Kanya, magkaroon tayo sa Kanya ng banal na takot, hindi dahil paparusahan ka niya. Amen? Kundi dahil mahal natin si God. Priority natin siya. Amen? Siya yung gusto nating ma-please. Hindi yung sarili natin, yung flesh. Hindi natin ipiplease yung ibang tao. Kahit magkasala ka, kahit na magkamali ka, basta ma-please mo lang yung tao o yung sarili mo, pero hindi naman napiplease si Lord. Amen? Di ba mga kapatid? Ang sakit sa Panginoon yon. Amen? Masasaktan siya. Kaya kung mahal natin si God, amen? Amen? Magkaroon tayo, hindi natin dapat i-justify yung mga mali nating ginagawa. Amen? Sabi dun sa Kawikaan, chapter 16, verse 6, sabi dyan, sa pamamagitan ng pag-ibig at katapatan, ay pinatawad ang kasamaan. At sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon, ay lumalayo ang tao sa kasamaan. So, di ba? Kung paano yung pag-ibig, yung katapatan ng Diyos ang nagpatawad sa atin, sa mga kasalanan natin, pero yung pagkatakot natin sa Panginoon, yun po yung daan para po tayo ay lumayo sa kasalanan. Di ba napakalaking benepisyo sa atin na kapag meron tayong takot sa Diyos, meron tayong paggalang, ay lalayo tayo sa kasamaan. So kapag may takot tayo sa Diyos, pusa lang tayo nalalayo sa kasamaan. Amen? Pusa. Kumbaga yun na yung lifestyle natin. Amen? Lifestyle na po natin. Na tayo ay lumayo sa kasalanan.
So yan mga kapatid, ano ba yung mga bagay o ano ba yung mga kasalanan ito na dapat na tayo mismo ay lalayo? Marami, di ba? So banggit lang tayo ng mga kasalanan na dapat na tayo layuan po natin. So sa mga Kristiyano, dapat hindi na tayo nagsusugal, hindi na tayo nadadawit sa mga sugal. Ang dami ngayon sa online. Baka isang pindot mo lang, gusto mong yumaman, magkapera. So, lumayo ka na. Hindi po yan ang kalooban ng Diyos ng pagyaman mo. Amen? Amen? Alam niyo po, ano to, nang pinapag-pray ko po to, Lord, ano po mga kasalanan, yung mga dapat layuan namin. Amen? Kasi very, prone. Amen? Siyempre, ang hirap ng buhay ngayon. So, ang dami po. Meron po mga Kristiyano na natatrap. At i-justify nila. Tatights naman ako, di ba? Pag nanalo ako. So, hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Amen? Tataya sa loto. Naku, pag ako'y nanalo, talagang ibibigay ko yung mas malaking porsyento sa church. Hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Amen, mga kapatid? Amen. So, tinuturuan tayo ng Lord na umiwas tayo. Amen. Ayan, mga kalalakihan, mga kababaihan, baka nagkakaroon pa tayo kapag may mga party, talagang inuman, yan, mga kapatid. So, dapat wala na po sa atin to, yung mga naglalasing, ayan. So, ito po pinapaalala ng Panginoon sa atin, mga bisyo. Bisyo na dapat lalayuan na po. Amen? Ano ba bisyo mo? Na nagpapalayo sa atin sa God. Na nawawala na tayo ng takot sa Diyos o paggalang sa Kanya kasi bisyo na nga eh. Diba? So dapat layuan. Ito po yung paalaala at pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? Dahil gusto ng Lord, huwag natin siyang saktan. Amen? Huwag tayong matakot sa parusa, matakot tayo na sinasaktan natin ng Diyos. Amen? So, pati yung mga chismisan. Amen? Nakasulat yan dito, mga kapatid. Baka napapadamay na tayo, nasasali tayo sa chismisan. That is part na dapat nating layuan. Amen? So, sa mga kabataan, alam niyo, nung panahon noon, mga kabataan, nangungupit at i-justify sa nanay ko naman itong pera. Mga kabataan, mga youth, amen, baka merong nangungupit. Ayan po, yun yung mga bagay na dapat nalayuan po natin. Amen? Yung mga pagsasalita ng mga masama. Amen? Pagmumura. Wala na dapat sa atin yon, mga kapatid, di ba? Bulaklak lang ng dila. Yun ang sinasabi ng karamihan, bulaklak ng dila. Alam niyo po, hindi po pwede na yung dila natin na nag-worship kay Lord, tapos nag-a-utter ka ng mga curses, ng pagmumura, or anything na masama sa kapwa mo. Dapat nga, nagdi-declare tayo ng magagandang bagay sa kapatid. Nagdi-declare tayo ng mga blessings sa kapatid natin, hindi curses. Amen? So, yun po ang gusto ng Panginoon. Matanggal na po sa atin yun. Maiwasan natin at layuan. Amen? Ganon din yung mga addiction. So, itong addiction, hindi lang sa drugs. Baka ikaw, victorious ka na sa addiction sa drugs, pero may mga bagay ka pa rin na dapat layuan na addict ka na doon sa mga ganon. Amen? Marami, di ba? Sa panahon ngayon, social media, hindi makakain hanggat wala yung social media. Amen? Hindi ka na nagpe-pray. Sa umaga, yun na ang sinisimulan mo. So, supposed to be, dapat wala na sa atin to, yung addiction. Pero ito yung nire-remind sa atin ng Panginoon ngayon. So, magaling po si Lord, discern niya. Hindi lang discern, alam niya. Sa atin, discernment na ginagamit natin. Pero si Lord, alam niya na merong addiction tayo sa panahon natin ngayon. Hindi lang sa pagiging drug addict, kundi sa mga bagay na ikaw ay nahuhumaling. Amen? Na naglalayo na sa iyo sa Panginoon. Wala ka nang takot kahit
Kahit may bumubulong na sa'yo si Lord, tama na yan, diretso ka pa rin sa ginagawa mo. That is part of addiction. Anything na mas pinapahalagahan mo at anything na sobra, addiction na po yun. Amen po ba? Amen? So, yung mga galit, mga kasinungalingan, yan po dapat nating layuan. Amen? So, yun po ang gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Katulad ni Daniel, dito po sa Daniel chapter 1 verse 8, si Daniel po ay nirefuse niyang ma-defile o marumihan ang kanyang sarili doon sa pagkain na in-offer ng hari sa kanya. Alam niyo, napakaliit na bagay, di ba? Pero kasi si Daniel is, vegetarian si Daniel. So, sino ba mga vegetarian dyan? Amen? So, ito pong si Daniel ay napili siya, isa siya sa napili na maging mighty men doon sa kaharian. So, si Daniel, kahit na nasa ibang lugar siya, o walang nakakakita sa kanya, hindi siya pumayag dahil may takot siya sa Diyos. Amen? Kasi ang pinapakain sa kanya ay yung mga pagkain na ino-offer ng hari. Pero alam niyo po, nagkaroon ng favor. Dahil gustong sumunod ni Daniel sa Panginoon, na siya, ang kakainin niya lang ay vegetable. Syempre, siguro sa kaharian, ang dami, no? Daming pagkain doon na para daw sila ay lumakas at tumaba. Ngayon, nag-ask siya ng favor dun sa staff. Sabi niya, pwede bang wag yan ng kainin ko? Hindi rin niya si Daniel, di ba? Napakalaki ng paggalang niya sa Diyos kasi yung gusto ng Diyos sa kanya, ang kainin niya ay yun lang. So, napakaliit na bagay. Pero mahalaga kay Daniel ang pagsunod dahil alam niyang nakikita siya ng kanyang Diyos. So, nagkaroon siya ng favor. O sige, wag mo nang kainin niya kung anong gusto mong kainin. So, nagpaalam yung staff doon sa isa pa. Sabi niya, naku, mapapagalitan tayo ng hari. Baka pumayat yan o manghina yan dahil kaya nga siya pakakainin ng marami para maging malakas. Tapos ipinaliwanag ni Daniel kasi ito lang talaga dapat yung pagkain ko. Sige, tingnan nyo kung ilang araw na itong kakainin namin, kung papayat kami, kung manghihina kami. So nangyari kay Daniel at yung kasama niya, alam niyo ba kung sino kasama niya? Si Shadrach, Meshach, at Abednego. So yung kinakain nila ay yung vegetable. So dumaan ang panahon na ilang araw, mas malakas pa sila dun sa kumakain ng marami doon sa kaharian, di ba? So nakita doon na hindi dapat mag-compromise si Daniel kahit na magagalit ang hari sa kanya. So nakita na mas malakas sila. Amen? So hindi po na-defile si Daniel, hindi po siya narumihan ng mga bagay na ino-offer ng hari sa kanya. Amen po ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon sa life ni Daniel. Amen? So tayo, kung may mga bagay na pinapagawa si Lord sa atin, merong mga pinagbabawal ang Diyos na gawin natin, dapat kahit saan tayo mapunta, kahit wala nakakakita sa atin, mga kapatid, ay ang pagsunod pa rin natin sa Diyos at paggalang sa Kanya ang nasa puso natin. Amen ba? So, yun si Daniel. So, may example tayo. Isang empleyado na inaalok ng under the table. Alam niyo po yung under the table, alam natin yun, di ba? Under the table. So, walang doon, nakakakita, under the table eh. So, meron sigurong hinihinging pabor para dito sa empleyadong ito at sinusuhulan. Yung under the table ay sinusuhulan. Pero, hindi siya pumayag. Tumanggi siya dahil may takot siya sa Diyos. Alam niya na kahit under the table yon at silang dalawa lang nakakakita, alam niyang may hari, may King of Kings na nakakakita sa kanya. At alam niya na kahit walang nakakakita sa kanya, ang Diyos ang nakatingin sa kanya. Ganun ba tayo? Baka may mga under the table, dapat we can say no. Amen? Kahit nahirap na tayo. Amen? O, sige nga, yun ang best testing sa atin kung talagang may takot tayo sa Diyos.
na kapag may under the table, aayaw tayo. Kahit nasabihin pa natin, uy, kailangan ko yun eh. Amen? Pambili din nyo ng bigas. Pambili din nyo ng araw-araw namin kakainin. So, doon po matetest kung talagang tayo po ay merong banal na pagkatakot sa Diyos. Kung pinapagawa na tayo ng masama, dapat tatanggi tayo. Amen? Amen? Purihin ng Panginoon. So, meron po tayo dito ang sinasabi dito, si Sabchuk, sabi dyan, the fear of God is the depth of compromise. Totoo, mga kapatid. Kapag may takot tayo sa Diyos, walang compromise. Walang pag-ayon sa kasalanan. Mamamatay ang pag-ayon sa kasalanan. Amen? So kapag may takot tayo sa Diyos, mamamatay yung desire natin sa kasalanan. So ganun po pala. Tayo ng mga Kristiyano, tinubos ng banal na dugo ni Jesus, mga kapatid, ay itetest. Amen? Maraming testing sa atin kung mag-give in tayo. Pero kapag po tayo ay may banal na takot sa Diyos, meron po tayong paggalang sa Kanya. Amen? Kusang makikita natin yung sarili natin, yung desire natin sa sin, wala na. Mawawala na yung desire natin na magkasala. Amen? And another thing, sabi ni Revere, what you fear determines what you follow. Amen? What you fear determines what you follow. Kung ang Diyos ang kinatatakutan natin, kung ang Diyos ang ginagalang natin, siya rin ang susundin natin. Amen? Yun lang po yun. Kapag may takot ka, susunod ka kay Lord. Amen? Kapag may paggalang ka sa Panginoon, susunod po tayo sa Kanya. Amen? So, number 2, sabi dyan, the fear of God releases through wisdom. Amen? So, the fear of God releases through wisdom. Ang tunay na pagkatakot sa Diyos, ang totoong magbibigay sa atin ng katotohanan o ng karunungan. So, alam niyo pa, marami pong matalino. Amen? Maraming summa cum laude. Amen? So, marami pong matatalino, pero hindi marunong sa Diyos. Amen? Marami pong matatalino pero hindi sila marunong sa Diyos. And one thing na meron tayo ay yung privilege natin ng mga Kristiyano. Kung ikaw ay may takot sa Diyos, ikaw na ang pinakamarunong. Amen? Ikaw na ang pinaka-valedictorian or summa cum laude kung mayroon kang takot sa Diyos. Kasi ikaw lang, kapag may takot ka sa Panginoon, ikaw ay marunong. Amen? Ikaw ay full of wisdom. So kasi ibang usapan ang wisdom na galing sa fear of God. Amen? Ito ang uri ng karunungan na hindi lang tumitingin sa ngayon, kundi tumitingin sa habang buhay. Amen? Malayo ang ating pananaw kapag tayo po ay may fear of God pagdating ng mahabang panahon, hindi lang sa panahon ngayon. Amen? So alam po natin kapag may fear of God, ay alam natin na aabot tayo. Amen? Habang buhay at sa kabilang buhay, panalo tayo. Amen? Meron tayong victory kung tayo po ay may fear of God. Sabi po sa Job chapter 28, verse 28, ang pagkatakot sa Panginoon ay siyang karunungan at ang paglayo sa kasamaan ay unawa. So, ito po pala mga kapatid, ang tunay na karunungan ay hindi lang alam ang tama, kundi ginagawa ito. So, puno-puno nga ikaw ng kaalaman. Puno-puno ka ng mga revelation galing sa Panginoon, pero pag hindi mo ito ginagawa, baliwala po yung karunungan. Amen? Dapat sinusunod po natin ito. Lalo kapag ikaw ay may takot sa Diyos, gagawin mo na sundin siya. Amen? So, nakita din po natin si Solomon doon po sa First King, chapter 3. Si Solomon, ang hiningi niya sa Panginoon o sa Diyos ay karunungan, wisdom.
dahil siya po ay natakot dun sa responsibilidad na binigay sa kanya ng Diyos. So, hindi siya humingi ng kahit ano. Hindi siya humingi ng kayamanan. Hindi siya humingi ng mahabang buhay. Hindi siya humingi ng anumang bagay. Ang hiningi niya ay karunungan. Amen? Alam kasi ni Solomon na mabigat ang kanyang role, ang gagawin niya. Amen? Siya po yung pumalit sa kanyang tatay at napakalaking responsibilidad ang binigay sa kanya. Kaya humingi siya ng karunungan. At dahil nga ang simula ng karunungan ay ang takot sa Diyos, dahil sa simula pa lang, si Solomon, mahal na niya ang Diyos. Amen? At sinusunod niya ang lahat ng decrees ng kanyang tatay, yung ni David, doon sa 1 Kings chapter 3, verse 3. So, nakita niyo po kung bakit yon ang hiningi ni Solomon, kasi alam niya na mahirap kung wala siyang wisdom, kung wala siyang karunungan, dahil napakalaki ng kanyang gagawin. At ang pinakamahalagang nakita ko po dito, Solomon loved the Lord. So sa atin mga kapatid, kapag mahal natin si Lord, talagang gusto natin ay i-please siya. Amen? Gusto natin, yung gusto ng Diyos ang magagawa natin. Di ba naranasan po natin kapag nagkamali tayo, parang hirap na hirap yung kalooban natin. Gusto mong bumawi, di ba? Gusto mong bumawi na nagkamali ako, Lord. Dahil alam mo na napaiyak natin si Lord o nagdamdam si Lord sa atin. Sabi mo, mahal ko si Lord, tapos ganun ang gagawin natin. So minsan naranasan ko yun ako, Lord, hindi ako nagtanong sa'yo. Yung ginawa kong desisyon ay hindi ko po natanong sa'yo. So, nawalan ako ng reverence sa Panginoon. So, nag-turn back to sa akin. Amen? Yung mga decision ko, ako din yung umani. Amen? So, kaya nag-grieve po ang spirit ko noon nung nakagawa ako ng isang bagay o desisyon na hindi ko muna siya natanong na dapat kong desisyonan. So, syempre, nagkaroon ng palpak, nagkaroon ng pagkakamali, and may mga nasisirang relation. So, sabi ko, Lord, gusto kong bumawi. So, this morning, nag-pray ako sa Panginoon, Lord, paano po ako babawi? So, na mali kong desisyon. So, tinuruan niya po ako. Amen? At naibalik ko rin po ulit yung relationship doon sa nasaktan na relationship. Amen? So, kaya mas importante sa Panginoon ang relasyon. Amen? Yung relasyon mo sa kapwa mo, mas importante po yun kaysa sa mga anumang klase ng legal matters or ano pa mang mga gagawin mo. Kasi si Lord is a God of relationship. Amen? So, yun po, mga kapatid. So, yun po si Solomon. Ngayon naman, may example po dito, isa pong businessman na lagi pong nagpe-pray para po na gumawa ng isang desisyon. Sabi niya, hindi ko kayang mag-decide kung wala ang takot sa Diyos. So tayo din mga kapatid, katulad nitong businessman, kapag meron po tayong didesisyonan, kailangan magtanong muna tayo sa Kanya, magkaroon tayo ng paggalang na respect sa ating Diyos na kausapin natin siya. Amen? Tanong natin sa Kanya, Lord, ito po mga gagawin ko, agree po ba kayo? So sasagot ang Panginoon through His Word and through His voice. Amen? So kaya pinagpala ang sino man, pagpapalain ng Panginoon ang sino man na kapag siya ay magkakaroon ng desisyon, may respeto siya sa Panginoon at maghihingi muna siya ng advice sa God. Amen? Magtatanong muna siya. So, meron tayo ditong quote, ang sabi dito ni Sabi Hook din, sabi niya dito, when you fear God, kapag kayo ay may takot sa Diyos, you will stop playing with sin and start walking in wisdom. Hindi po tayo makikipaglaro sa kasalanan. Amen? Hindi po tayo mag-give in sa sin. Amen? Alam niyo po, para pong cancer yan, ang kasalanan
na gusto tayong patayin. Amen? Cancer na gusto tayong sirain, magkakaroon ng distraction. Kaya ang gusto ng Panginoon, sabi dyan, start walking in wisdom. Amen? Ang taong may takot sa Diyos, hindi basta-basta gumagawa ng desisyon. Amen? Ang taong walang takot sa Diyos ay nawawala sa tamang daan. Amen? So marami nga ngayon, di ba? Marami ang nakakaranas ng distraction. Marami nakakaranas ng ng hindi maganda dahil sa maling desisyon at lalo na hindi nagtanong sa Diyos. Amen? So yun po mga kapatid, at kailangan makita natin din to kung gaano kahalaga ang fear of God sa atin. Lalo tayo ng mga Kristiyano, alam na po natin ang Word of God, alam na po natin na dapat tayong sumunod sa Panginoon dahil mahal natin siya. Kaya natin gagawin. So number 3, the fear of God prepares us for revival. So, kahit araw-araw tayong humingi ng revival, mga kapatid, awitin man natin yung mga revival, meron bang kanta nun, di ba? Revival, fire, fall. Tama ba ako? May kanta bang ganun? Revival, fire. Kahit araw-araw mong kantahin, kahit araw-araw kang humingi ng revival, ng breakthrough sa buhay mo, kung wala tayong repentance, walang revival. Amen? Kung walang paghingi ng tawad at tunay na pagsisisi, wala pong revival. Amen? Wala pong repentance kung walang fear of God. Hindi ka naman magre-repent kung wala kang banal na takot sa Diyos eh. Amen? Kailangan may fear of God before ka makapagsisi sa Panginoon. Amen? At wala din po yan. Wala po yan sa wala po yan sa mga activity or doon sa event, yung revival. Sinasabi lang na may revival kung meron kang repentance. Amen? Kaya ka nasa event para maintindihan po natin ang gusto at kalooban ng Diyos. Kaya ka nasa fellowship para malaman mo yung revelation ng God. Amen? At doon magkakaroon ka ng breakthrough ng revival kapag meron tayong tunay na pagsisisi. Amen? At magsisisi ka lang kapag meron kang paggalang sa Diyos at takot sa Diyos. Amen po ba? Amen? Nakikita niyo po yung grabing grabing pagmamahal ng Panginoon sa atin. Dahil alam po natin, meron po tayong mga pagkakamali at gusto ng Lord ma-revive po tayo. Amen? So, babalik lang ang apoy ng Diyos kapag bumalik ang paggalang sa Kanyang presensya. Amen? So, kaya marami pong Kristiyano ang tigang. Ano yung tigang? Tuyot. Nanghihina, ang spiritual. Diba? Kaya bakit malungkot? Bakit kahit Kristiyano na malungkutin ka pa? Amen? Parang, pag nanghihina ka palagi, yung buhay Kristiyano mo laging nanghihina. Kasi walang repentance, walang bunga ng takot sa Diyos. Amen? So, kailangan maibalik po natin yung apoy ng presensya ng Panginoon sa atin. Kailangan po natin mag-repent. Amen? Kailangan po natin makita na dapat meron po tayong tunay na respeto at paggalang sa Diyos. Amen? So sabi dito po sa Isaiah chapter 66, 2b, ngunit sa ganitong tao ako titingin. Sa kanya na may pagpapakumbabang spirito at nanginginig sa aking salita. So, hinahanap ng Diyos, mga kapatid, ang mga taong nanginginig sa Kanyang salita. Ibig sabihin nito, yung tunay na takot sa Kanya. Amen? Kapag nabasa niya, narinig niya ang salita ng Diyos, yung pagtutuwid ng Diyos ay nag-aatubili o nagmamadali na sundin
dahil sa paggalang sa Kanya. So yun po mga kapatid. So yung salita ng Panginoon, kapag narinig natin, lalo na kapag nagbabasa po tayo, dapat yung paggalang natin sa salita ng Panginoon ay ganun natin gustong masunod yung gusto ng Diyos. Amen? Sabi niyo sa Acts chapter 5, alam niyo po yung kwento ni Ananias and Sapphira. Natalo sila sa pera eh. Amen? Sila po ay nagkasala dahil sa pera. Ayan. So si Sapphira died for lying to the Holy Spirit. Great fear came upon the church. Alam niyo po, nung si Ananias at Sapphira ay sinungaling sila sa Holy Spirit. So basahin niyo po yan, Acts chapter 5. Yung buo na yan. So nagsimula noon, nung nakita nila kung ano yung nangyari kay Ananias at Sapphira, namatay sila dahil sa pagsisinungaling sa banal na spirito, great fear came upon the church. Natakot sila. Amen? Nayanig ang simbahan. Pero ang resulta, anong naging resulta? Lumalim ang kabanalan at respeto sa Diyos. So nagkaroon ng revival. Amen? Kailangan pa bang may mamatay sa panahon natin ngayon at makita natin na dahil nagsinungaling sa banal na spirito o may ginawa, mamatay, amen, o patayin ng Diyos? So, hindi na natin kailangan makita yon, amen, nakatulad ng nangyari noon para magkaroon ng revival sa church. So, ngayon pa lang, dapat sa atin, nasa puso na natin, mga kapatid, yung tunay nating paggalang at respeto sa Diyos. Kung tayo sa ngayon, namumuhay tayo sa kasalanan, amen, now is the right time, amen, para po tayo ay magbalik loob sa Panginoon, mag-repent sa lahat ng kasalanan po natin. Huwag na po natin intayin yung parusa, amen, yung kamatayan ng ating spirito, yung panghihina ng ating espiritual, amen, yung pagiging tuyot ng ating spirito, panghihina. Kasi yun po yung pwedeng mangyari po sa atin. Hindi nga tayo mamatay in the physical, katulad nila ng Ananias at Sapphira, pero unti-unti namang mamatay yung ating spirit, yung connection natin sa Diyos. Yun po yung masakit. Amen? Yun po yung napakahirap. Amen? Kahit minsan matagal na po tayong Kristiyano, amen, dahil tayo po ay nagko-compromise, dahil tayo ay nag-give in, amen, hindi natin malayuan yung pinapalayuan sa atin ng Diyos, yung pinapatanggal sa atin ng Diyos, amen, yung pinagbabawal sa atin ng Diyos. Ano ba naman yun, Pastora Marlene, dami namang bawal. Mga kapatid, kung mahal natin si Lord, susundin natin siya, amen. At makikita po natin yung relationship natin sa God, grabe. Amen. Grabe yung pangungusap, yung relationship natin sa Panginoon. Palagi po sa akin binibigay sa akin ng Panginoon. Kasi tayo po dito sama-sama, lagi tayo tumatawag sa Panginoon, di ba? Bakit kaya nilagay? Lagi itong niliremind sa akin at lagi ko pong nababanggit ito sa aking preaching na hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay maliligtas, kundi yun lamang sumusunod sa aking kalooban. Amen? Tawag tayo, nagpo-worship tayo, tawag ng tawag sa Panginoon, pero hindi ka naman sumusunod sa Kanya. Nagko-compromise ka pa rin sa sin, namumuhay ka pa rin sa kasalanan, tapos sasabihin mo, kapag namatay tayo, pagharap mo, Lord, naglingkod ako sa iyo. Lord, ako'y lagi nagsisimba. Lord, ganito. Bakit? Ginawa ba natin ang kagustuhan ng Panginoon? Tatanggapin ba tayo ng Panginoon kung tayo mismo ang lumalayo sa kalooban niya? Tayo mismo ay gumagawa ng paraan para masaktan siya. Di ba? Gusto-gusto ng Lord na makipagrelasyon sa atin. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, hingin na natin sa Panginoon
ihingi na natin sa Lord anuman yung mga nagagawa natin na nag-compromise tayo, nag-give in tayo sa kasalanan. Dahil nawalan tayo ng takot sa Panginoon, nawalan tayo ng paggalang at respeto sa Kanya. Amen. And that is needed. Kailangan po natin yon, mga kapatid, yung fear of God. Dahil yun po yung compass natin. Yung binasa natin kanina, yun ang compass natin, yun ang guardrail natin. Ibig sabihin, yun po yung mag-guard sa atin. Yun po yung magbibigay sa atin ng lakas para po lumaban sa temptation kung may takot tayo sa Diyos. Kaya po natin, amen, na labanan ang temptation kung meron po tayong takot sa Diyos. Amen? So, yun po, mga kapatid. So, kapag ang church, laging masaya, pero walang pagbabago, amen, masasabi mo bang may revival? Amen, masaya lang tayo sa simbahan, pero walang nagbabago. Mga kapatid, ang goal po natin, kaya po tayo pumupunta sa church, ang goal po natin, kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya po tayo nagpupunta dito, hindi lang po para maging masaya, para mag-fellowship with one another. Kapag may narinig tayo sa Panginoon, mga kapatid, dapat nagbabago po tayo. Amen? Marerestore tayo, magkakaroon tayo ng revival. Yung tunay na revival ay may pagbabago ng buhay. Kung dati ka, amen, kung dati kang addict, na bago ka. Kung dati kang masama, naging mabuti ka. Kung dati kang laging nagmumura, nabago ka. Ang lagi mo na lang sinasabi, praise the Lord, thank you Lord. Amen? So kung ang dati gawain mo, lagi kang nagagalit, dapat mabago ka. Ang lagi mo na lang gagawin ay may pangunawa. Amen? So lahat po yun, mga kapatid, yun po yung tinatawag na revival and breakthrough. Oo, mga kapatid, meron kasing galit na nagagalit ka kasi may mga maling nagawa. Yun po yung ibang klaseng galit. Ang sinasabi ko pong galit dito, may galit ka sa kapwa mo, amen, dahil may nagawa sa iyong masama at nagtanim ka ng galit. So dapat matuto tayo mag-forgive kasi hindi po tayo papatawarin ng Diyos kung di tayo marunong magpatawad. Hindi ba? So yun po yung tunay na revival. Yung may pagbabago. Amen? Kaya yun po yung goal natin. Kami po ni Pastoraline, kami po ng mga pastors, yun po yung aming kagalakan na kapag sa simbahan, ang lahat ng member, lahat po ng umaattend, lahat ng mga disciples, may pagbabago ang buhay. Hindi lang po magaling kumanta, hindi lang magaling mag-preach, hindi lang magaling na mag-exhort, hindi lang magaling mag-usher. Amen? Masaya kami, masaya tayo pag ginagamit tayo ng Panginoon, pero mas masaya si Lord kung ginagamit tayo na nagbabago ang buhay natin. Amen? So, yun po kung revival may pagbabago. Hanggang itong mga series ng mga topics natin this June about fear of God, dapat may mabago po sa atin. Dapat may mabago sa atin. Sabi dito, God will not revive what we treat lightly. Anong ibig sabihin po nito? Kung gaano natin pinapahalagahan ang presensya ng Panginoon, ganon siya kikilos. Dapat, papunta pa lang tayo sa fellowship o magpe-pray pa lang tayo sa harap ng Panginoon, dapat i-treat natin ito, mga kapatid na mahalaga. I-treat natin ng maganda. Amen? Yung paglapit at pagharap natin sa Panginoon. Amen? So, ang Diyos, gusto po niya yung pag lumalapit tayo sa Kanya, tayo ay na-amaze sa kabutihan niya. Amen? Na-amaze tayo sa kapangyarihan niya. Amen? Na alam natin na may gagawin ng Panginoon sa atin. Amen? So, yun po mga kapatid. Ang sabi dyan, revival begins when fear of God is restored. Amen? So, yun po yung sinasabi ko kanina, magkakaroon lang ng revival kapag yung takot sa Diyos ay bumalik. Amen? Kaya kanina, naramdaman po natin,
Grabe po yung presence ng Panginoon kasi nagpapakilala. Magpapakilala ang Diyos sa atin. Amen? Ako ang makapangyarihang Diyos. Kaya kong gawin lahat. At hinihingi niya sa atin yung banal na takot niya natin sa Kanya. Amen? Totoo naman. Kaya naman lahat gawin ng Diyos sa atin. Amen? Amen? Kahit ngayon, pwede niya tayong kunin, di ba? At napakaganda nun, maraming pwedeng gawin si Lord sa atin na magagandang bagay kung tayo po ay may pagsunod. Marirevive po tayo, marirestore ang revival. Amen? So yun po mga kapatid. So napakaganda po ng sinasabi po ng Panginoon sa atin that the fear of God prepares us for revival. So hindi po yung mga events, kundi ang pusong nakikinig, nanginginig sa kanyang presensya, nagsisimula ang tunay na revival. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Let's have a reverence to God. Amen? Gusto po ng Panginoon ang tunay na revival ang mangyari sa simbahan. Amen? Na every time na pumunta tayo dito, revive kasi mga binago ng Diyos. Amen? Binago ng Panginoon. At maipagmamalaki tayo ng Panginoon. Amen? Maipagmamalaki tayo niya si sister, si brother. Amen? Yan ay revive kasi may tunay na pagbabago sa buhay. Amen? So yun po mga kapatid. At in conclusion po, hindi na uso ang banal na takot sa Diyos minsan sa panahon natin. Marami po, wala na pong banal na takot. At kaya po tayo tinuturuan ng Diyos sa simbahan, tinuturuan tayo sa church na magkaroon ng banal na takot para po makahawa po tayo sa iba. Amen? Tayo po dapat ang nangunguna na may fear of God dahil po nawawala na po yung takot talaga sa Diyos sa maraming tao. Pero po ito ang kailangan ng bawat Kristiyano. Ito ang magbabalik ng kabanalan. Amen? Ibabalik ng Diyos ang kabanalan sa mga tao dahil sa takot sa Diyos. Amen? At ibabalik ang karunungan at ang revival. So yun po mga kapatid, ano-ano yung mga dapat nating gawin? Amen? So, ito ngayon ang action na gagawin ng bawat isa. Amen? Ready na po ba kayo? Ready na po ba kayo sa action na gagawin? Tinatawag ko po yung ating pong keyboardist para po sa ating pagninilay-nilay ng mga dapat nating gawin. Amen? So, basahin po natin ng malakas ang una nating gagawin. Number 1, repent for treating God casually. Amen? So, yan po ang ating gagawin. Dapat tayong magsisi, humingi tayo ng tawad kung naging pabaya ka sa paggalang sa Diyos. So, mag-reflect po tayo, naging pabaya po ba tayo sa paggalang natin sa Lord, sa ating pagkatakot sa Panginoon. So, kailangan po natin maghingi ng tawad. Amen? Yan po ang gagawin po natin. Number 2, read the Word with reverence. Amen? Tuwing pong magbabasa tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, lapitan mo ito ng may takot at paggalang. Minsan, di na nga natin binubuksan ang Biblia. Pagising natin sa umaga, trabaho na agad. Baka pagising natin sa umaga, kape na agad. Amen? Pagising natin sa umaga, cellphone na agad. Ngayon, mga kapatid, ito ang time para po tayo ay mag-decide na basahin ang salita ng Diyos ng may paggalang. Amen? Kapag po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, huwag po tayong hihiga. Amen? Tinuamak ng matulog habang nagbabasa. Kapag nagbabasa po tayo, i-meditate po natin word by word ang salita ng Diyos. Nandamin po natin bawat salita na nakalagay dito dahil ito po ay salita ng Diyos. Ito po ay isinulat ng ibang tao pero ito po ay salita ng Diyos. So pag sinabing salita ng Diyos, magkaroon po tayo ng panginginig habang binabasa at sinasabi yung mga warnings, yung lahat ng mga decrees ng Lord. Amen.
Dahil ito po ang magbibigay sa atin ng buhay, ng karunungan. Amen? And lastly, number 3 na dapat po natin gawin, mga kapatid, create a holy atmosphere in our home. Amen? So, ang ating pong theme for this whole year is all about our families, that we will serve the Lord as families. So, ngayon pa lang, gusto na po natin simulan ng maayos ang ating pamilya. Ibalik natin yung takot sa Diyos sa bawat tahanan. Sa bawat mga tahanan natin. Amen? Sa lahat po ng mga tahanan natin, ibalik po natin yung takot sa Diyos pamamagitan ng pananalangin. Mag-pray. Amen? Ang bawat family. Even pwede po tayo mag-fasting. Usap-usap po yung pamilya o mag-fast tayo ng 1 meal kasi may papag-pray tayo. Amen? Amen? Kung may kaguluhan sa loob ng tahanan, ipag-fasting po natin, mga kapatid. And also, sa ating mga tahanan, yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang si nanay, hindi lang si tatay, hindi lang si pastora, kundi yung buong family mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Purihin ang Diyos. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid, at tayo po'y magbigay galang sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Father. Oh, thank you, Holy Spirit. Let your presence, Lord, dwell in us. Oh, Holy Spirit, move in every heart. Move in every heart, Lord, na nagdi-desire na masunod ka. Oh, Holy Spirit, mag-dwell ka sa amin, Panginoon, at turuan mo kami, i-guide mo kami, Panginoong Diyos, na kami po ay magkaroon, Lord God, ng tunay na paggalang, pagrespeto at pagkatakot sa aming Diyos. Hallelujah. Oh, move in your mighty presence in this place. Oh, Holy Spirit, Lord, pumasok ka sa mga puso ng bawat isa sa amin. Oh, hallelujah. Ramasika na mamakira mabahan. Thank you, Jesus. Lord, salamat po sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Kami po ay tinubos mo ng iyong banal na dugo at pinatawad ang lahat ng aming mga kasalanan. Ngunit sa panahong ito na nandito pa kami sa lupa, marami pong temptation, marami pong pagsubok, marami pong ginagawa ang aming kaaway na si Satanas para po kami, Panginoon, ay magkasala. Marami pong ginagawa ang mundong ito, Panginoon, para po kami ay ma-attract, mag-compromise sa kasalanan. O Diyos, sa oras na ito, kahabagan mo po kami, Panginoon. Bigyan mo po kami, Lord God, ng banal na takot sa iyo, Lord God, na every night, Lord God, na magkakaroon ng temptation, magkakaroon ng kasalanan, Lord God, kami mismo, Lord God, ay tatakbo at lalayo sa kasalanan. Gusto kaming patayin, Panginoon. O Diyos, sa oras na ito, Lord God, punuin mo kami ng desire, Lord, na mapasaya ka namin araw-araw, na manalo ka, manalo, Panginoon, ang kabanalan at kabutihan sa aming mga puso, at matalo namin ang kasalanan na gustong magbigay sa amin ng destruction, Lord God. Lord, sa oras na ito, Lord God, let the Holy Spirit, Lord, move in every one of us, Panginoon. Move, Lord, and truly, Lord, let the conviction of the Holy Spirit, Lord God, na isuko na namin, Panginoon, ang lahat ng mga bagay, Lord God, na nagbibigay ng kalungkutan sa Panginoon. Isuko na namin yung mga kasalanan namin, Lord God, na nasasaktan ka na ginagawa para namin, Lord God. Kahit na mga kami, Lord God, ay anak mo na, Panginoon. Sinasaktan ka pa rin namin dahil sa mga kasalanan ito, Lord God, na hindi namin mabitawan, Panginoon. Lord, linisin mo kami, Panginoon, at mag-desire kami, Lord God, na humingi ng tunay na repentance sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Lord God, sa lahat ng kasalanan, Panginoon. Sa lahat, Lord God, na kung saan, Panginoon, kami nagkasala, Lord God.
Minsan ginajustify namin yung mga kasinungalingan namin. Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord God, sa lahat ng mga addiction namin, sa mga binibigay na mundong ito, Lord God. Lord, sa mga kalabisan namin, Panginoon, patawarin mo kami. Lord, patawarin mo kami rin kung nagkukulang kami, Lord God, ng pananalangin. Hindi na kami nakikipag-usap sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Lord God, kung hindi na kami nagkakaroon ng devotion, Lord God. Hindi na kami nagbabasa ng salita mo, bagkus, Lord God, ibang bagay ang inuuna namin, Panginoon, Lord. Lord, linisin mo kami sa oras na ito, Lord God. Taas mo natin mga kamay natin. There is a revival in this place. There is a breakthrough sa bawat isa sa atin. Papalayain tayo ng Panginoon sa oras na ito kung saan tayo gustong palayain ng Panginoon. Lord, nakataas po ang aming mga kamay. Tanda, Lord God, ng pagsuko namin sa iyo, Panginoon. Sinusuko po namin ang lahat ng mga kasalanan po namin. Sinusuko namin ang lahat, Lord God, ng mga bagay na hindi ka naging masaya, Panginoon, sa mga ginawa po namin. Lord, patawad, di ka namin nagiging priority. Samantalang priority mo kami. Mahal na mahal mo kami, Lord. Priority mo kami, Panginoon, pero hindi ka namin priority. Lord, linisin mo kami. Inuuna pa namin, Lord, manood ng TV. Manood, Lord God, sa YouTube. Pero tinatawag mo na kaming manalangin. Panginoon, mag-move ang repentance sa oras na ito. Magkaroon kami ng revival. Kaya kami pumupunta sa church para ma-revive. Pero ngayon, Lord God, tunay na repentance ang revival ng bawat isa. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo sa amin. Kahit matigas ang ulo namin, tinatawag mo pa rin kami. Pinapatawad mo kami kahit nagkakamali kami, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po dahil napakalakas ng presence mo sa lugar na ito. Nangungusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, iniiyak po namin yung lahat ng mga nakatalikala sa amin, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord God, nagpapasalamat na kami bumubuhos ang dugo ni Jesus para kami linisin. Bumubuhos ang pagpapala ng Diyos para kami pabanalin, Panginoon. Bumubuhos ang mercy at kahabagan ng Diyos para kami patawarin sa lahat ng aming kasalanan. Lord, thank you, Lord. Thank you so much, Lord God. Truly, Lord, ibigay mo po sa aming puso ang takot sa iyo, Panginoon, upang kami lumayo sa kasalanan. Salamat po, Panginoon. We desire, Lord, the fear of God. We desire reverence, Lord, sa aming Panginoon, Lord. For truly, Lord God, you are the King of Kings, Lord. Our King is alive. Our King is true. Our King is amazing. We thank you, Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Kapulihan po natin ang bandas at may kami. Say, hallelujah. Hallelujah. Thank you for the revival. Thank you for the repentance, Lord. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. God bless everyone. I'm here to introduce myself. My name is Ann Fortune from Edson, Alberta. I attend Joshua Generation, and I would like to testify about my life in the past 6 years or more, about how I was able to give my tithes here to the church, love offering, and also for Israel. I have been blessed materially with my husband and my family and myself. There's growth in my life, which I am very thankful to the Lord. I receive more understanding and more revelation and also healing from the things of my past, the bad experiences. They are left behind, and it's like a new life and I enjoy serving God more and more,
As I come here, I'm blessed where the worship is very deep and also blesses my soul and my spirit. And attending the intercession, the prayer times, is very enlightening, encouraging, and I receive answers to prayer, able to pray for one another, be able to open up and know that these people care about your spiritual life and your overall life. And then there's the discipleship times where we even go into more truths of the word and more insight, where we learn how to live our lives and how to know what is God's will and so on. And the Bible cells where you can openly share and be able to get answers, and also where I receive from you, Lord, directly from the Holy Spirit as the word comes forth. There's Mercy Ministries, which everyone gets along and helps out to those that haven't got as much as we have. We're able to give to them, to share food, and I enjoy baking for them. And this family of God here is very encouraging, uplifting, and also I receive direction in my whole life. I look to you, Lord, now and give you the glory for being with me here, for family unity, restoration, where I exalt, or I would exalt others also to give. I'm able to give more. It's so thankful to the Lord for his faithfulness to me. Amen. I would also exalt you, brothers and sisters, to give, and how you will receive the blessing as you give your tithes and offering, and also to Israel. So that's where I would encourage with giving, as the Lord will bless you over and over, more abundantly than ever. Amen. Receive this blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift his countenance over you and give his peace. Shalom and God bless. Go to the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. Go to the land that he will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and he'll make you famous, and you'll be a blessing to
bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and he'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. Oh, all the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through